Na lalaki kabilang ang isang negosyante ng arestado. Nagbebenta sila umano, illegal po yan, ng mga tinatawag na signal jamming device. Maigpit ang pagbabantay sa kanyang klase ng aparato kasi pwedeng magamit yung mga yan sa pagtatransmit ng boto sa eleksyon 2013. Nakatutok si Ian Cruz. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group at National Telecommunications Commission ang negosyanteng si Giovanni Ditan dahil umano sa pagbebenta ng signal jamming device sa kanilang tanggapan sa 4th Avenue, Caloocan City kagabi. Kasamang nadakip sina Romel Ogo, Matthew Mercado at Petsaida Buena. Isang informante ang nagbigay ng tip sa ACG na may nabibiling signal jammer device kay Ditan. Sa internet daw nagsimula ang transaksyon. 4 na jamming device ang inorder ng nagpanggap na buyer. Prenesyohan daw ng 34,000 pesos lahat. Nang maibigay ang budal money, inaresto na ang mga suspect. There should be a arrangement prior to that for you to be entertained by the suspects. Hindi lahat ini-entertain nila. Kanina, iniharap kay Prosecuting Attorney Gil Stephanie Maderaso ng DOJ ang 4 reklamong paglabag sa Tariff and Custom Code at e-commerce law ang isinampa sa kanila. Ipresenta rin ang mga jamming device na nakumpiska. Ang malaki, nasa 13,000 pesos ang bawat isa na nasa 500-meter radius ang kayang i-jam. Ang maliliit na jammer, halos kasing laki lang ng karaniwang cellphone. Nasa 4,500 pesos naman ang halaga na nasa hanggang 25-meter radius ang kayang i-jam na signal. Itinanggi naman ni Ditan na ibinebenta nila ang jammer para ipang-jam ng signal sa eleksyon. Wala namang problema to. We get all kinds of buyers for those things. We even get church, hospitals, private corporations who don't want you guys to be using your cell phones where you guys have to work. Ayon sa NTC, illegal ang pagbebenta nila dita ng jamming device. Wala raw silang permiso mula sa kanilang tanggapan. Una, kung i-inform lang kami sa NTC. No? So pagka ganyan, meron silang purpose nila is maglalagay sila ng jammer or so magiging silang permission sa amin. Pero bukod sa mga naaresto, meron pang mga ibang nagbebenta ng signal jammer sa pag-search ng GMA News sa internet. Sabi ng Anti-Cybercrime Group, sinubukan na rin nilang kontakin ng mga ito pero hindi na raw sumasagot. We can say na mas lalo sila mag-iingat. However, yung intensity ng pagpapatrolya namin through internet and yung collection of effort, ganun pa rin. Ang COMELEC, pinawi naman ang pangamba ng publiko na maaaring makaapekto ang mga signal jamming devices sa araw ng eleksyon. The only adverse effect of jamming is it will delay the transmission. It will not stop the transmission. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.